Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your Mami Sang. Kamusta ang inyong Monday? Ngayon ay araw ng Lunes. Happy Monday everyone! So anong balita sa inyo? Ito ngayon, ako medyo malungkot pero okay lang. Nagagawa naman natin ng paraan. Isi-share ko lang sa inyo kasi yung naalala nyo yung in-upload ko nung nakaraan yung tungkol kay Wally Bayola. Yung si Wally Bayola ay napamura, tapos pinatawag ng MTRCB, tapos nag-sorry dun sa segment na lang Sugod Bahay Mga Kapatid. Naka-copyright tayo. Naka-copyright tayo. Ayokong bagatin ng pangalan kung sino. Siyempre, eto kung saan nyo ako napapanood, naka-copyright niya tayo. Pero, ano naman, buti naman at 2 minutes lang. At pero din, ang mismong kinopyright niya, yung, ayan, tsadan, yung habang nagsasalita si Jose Manalo at si Wally Bayola. Yung start nung nagsimula yung pinaka-copyright ay yung habang nagsasalita si Jose Manalo na ipapakilala niya hindi papakilala, yung speech niya na kailangan po ay tayo magpapakumbaba, wag na po tayo magmatigasan, yung ganyang speech ni Jose Manalo. Mula doon hanggang sinabi niya si Double Gods, si Wally, tinawag niya. Yun, start dun basta simula. Ang dami ko sinasabi. Basta yung nagsimula si Jose Manalo. Hanggang sa nag-sorry na itong si Wally Bayola, doon nakapere tayo ng almost 2 minutes din. Inano ko na lang para wala nang huskus balukos. Tinrim ko na. Kasi meron naman dito sa YouTube mismo, nasabi ko rin na pwede mo siyang i-trim na kahit uploaded na. So ngayon, sa mga susunod na manonood na lang, putol na siya. Hindi, sa iba na lang nila hanapin. So medyo malungkot ako. So ang aking lesson learned doon ay mag-iingat na ako sa lahat ng i-upload ko dito sa ating channel. Ingat-ingat na tayo. Or baka, ang gawin ko na lang, picture-picture na lang. So tignan natin. So sana supportahin nyo pa rin ako kung picture-picture na lang tayo magbe-base sa mga report ng mga Inquirer, Manila Bulletin, mga pictures na lang. Tapos doon na lang tayo magbibigay ng analyze, ng reaction. Diba? So guys, supportahan nyo pa rin po ako. Kahit ganun na lang yung baka. I'm not sure. Pero baka ganun na lang din ang gawin natin para iwas copyright. So ayan. So, ang topic talaga natin for tonight ay, so yun guys please, supportan nyo pa rin ako. Kahit pictures na lang muna tayo. So, eto na. Ang topic natin for tonight ay, ayun na nga. Ang Itbulaga ng Tape Incorporated na YouTube account ay terminated na naman. Terminated na naman. Ba't ko nasabi na naman? Kasi, pangalawang beses na to. Yung una, hindi ko siya na-feature kasi hindi pa ako nag-reaction tungkol sa TVJ noon. Hindi ko pa napagtutuunan ng pansin masyado. Tapos, etong pangalawa, terminated na ulit. Nito lang to after 2 days lang, 2 days ago lang to. Terminated na naman. Gumawa sila ang Tape Incorporated ay gumawa ng YouTube account na ang ipapalabas nila dapat ay yung kanilang fake bulaga. Pero, na-ban na naman, terminated na naman ito. So, eto, basahin natin to. Eto, nagbabrowse ako sa YouTube. So, eto nakita ko, galing kay Lion Here TV, your daily dose of entertainment. So, ayan, ang sabi niya, makikita natin, newly created Tape Incorporated YouTube channel terminated after just 1 day. Dito nakalagay 1 day. Isang araw lang ang nakalipas matapos i-launch ay hindi na ma-search ang bagong gawang YouTube channel ng Tape Incorporated na producer ng bagong Itbulaga. Na mas report ba ito? Kaya biglang naban sa platform. So, ano ibig sabihin niya dito? So, ang sinisisi niya dito sa ating opinion guys sa ating analyze, reaction tungkol sa kanyang pahayag na yan ay sinisisi ba niya ang defender ba ang tawag sa mga TVJ dabarkads na katulad ko? Katulad natin, 'di ba? Yung bang sinisisi na tayo ang anong word na ginamit niya? Sandali. Anong word na ginamit niya? Sa ko ba yung nilagay? Sandali. Ang word na ginamit niya ay na mass report ba ito? Kaya na-ban. So, yun. Sino ang nag-mass report? So, syempre, lumalabas ang TVJ supporters, 'di ba? So ito ang say ko diyan. Ito ang aking opinion, reaction to all diyan. Hindi naman porket na ban ay mass report na agad.
Syempre, may mga rules yan. Ang YouTube mismo, may mga rules yan, may mga criteria na, na bakit ibaban, bakit iti-terminate. Teka, bago yan, gumugulo sa isipan ko. Ito muna, papakita ko muna sa inyo, guys, kung totoo ba, kasi baka sabihin nyo, lang ang tawag dito, baka sabihin nyo sa akin, nabasa mo lang yan, kaya gusto mong yan, i-topics. Hindi. Nakita ko rin yan sa post ni Buboy Villar. Kasi magtataka ka, gumawa pala sila, ba't hindi natin nabalitaan? Kahit ako, guys, hindi ko nabalitaan Kung hindi ko lang talaga nakita tong sila yung Here TV, hindi ko mababalitaan na gumawa pala ang Tape Incorporated ng YouTube account. So, syempre, titingnan natin sa mga magmarites tayo sa mga post ng mga host ng Fake Bulaga. So, ito na nga nakita natin, si Buboy Villar. Siya pala yung nag-post na may YouTube account ang Tape Incorporated na ang ilalagay dapat nila ay Eat Bulaga. Tapos yun nga, ito guys, ito. Nababasa nyo ba? O madilim? Kasi madilim. So, nakikita nyo ba guys? Tutok natin. Ayan. Ayan, nakikita niyo na guys. So, ayan. Ang sabi niya dyan, ayan, subscribe na kayo sa YouTube channel ng Tape Incorporated. So, ayan. Kita nyo yan. Yan yung YouTube account ng Tape Incorporated na ginawa. So, ikiklik natin yan. So, pag-click mo, ay napapahiya. Ayan. So, ayan ang lumalabas. Ang lumalabas ay, baliktad ko nakikita. Ayan, diba? So, babasahin ko na lang. Ang lumalabas ay, this video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated. So, ayan. Has been terminated. Ayan. Nakita nyo na ako ulit. Ayan. So, ang ibig sabihin doon, has been terminated. So, talagang tinanggal ng YouTube. So, itong post ni Buboy Villar na to ay 2 days ago. So, malamang 1 to 2 days ako na-terminate na ng YouTube agad yung account ng Tape Incorporated. So, ngayon, ang sinasabi ng nagtatanong si Lion Here TV, mass report ba? Ayun. Ang tanong ni Lion Here TV ay na mass report ba ito kaya biglang naban sa platform. So ito ang say natin diyan. Hindi naman basta-basta nagbaban ang YouTube nang ganun-ganun na lang. Syempre, yun nga, ulitin ko ulit, may criteria, may rules na dapat mag-iban at bakit ganun kabilis. Ang tingin ko diyan, kasi lang, 'di ba? Hindi naman lahat ang tawag dito, hindi naman majority ng tao, kumbaga hindi naman ganun si Buboy, hindi naman ganun kasikat pa para makita lahat ng tao yung pinost niyang ganun na please subscribe, 'di ba? Na pinost niya na gumawa ng bagong subscribe na po kayo, 'di ba? Hindi naman katulad ko, hindi ko alam na may ganito pala siya na pinost at ganun kaagad kadami ang nag-report, 'di ba? Yun yung sinabi dito. Na ganun kadami agad ang nag-mass report nung pagka-post ni Buboy Villar na to. At doon sa mga ibang, hindi ko pa na-check si Buboy Villar lang ang nakita ko agad. Hindi ko lang sure kung sino-sino ba ang super sikat sa kanila. Wala naman, 'di ba? Si Yorme lang. Unless si Yorme nag-post ng ganito na please subscribe. Pwede pa, pero hindi rin. Kasi nga, pag nagla-live sila dun kay Yorme, 400, 500 lang ang views nila, hindi pa tumataas ng 1,000, diba? Sa kabila ng, ng ilang atag dito, si Yorme, ilan ang followers niya sa Facebook? 5.6 million followers. Tapos, ang nanonood ng Fake Bulaga nila, wala pang 1,000, diba? So, ibig nag-post ba si Yorme tungkol dun sa ay, wag na natin hanapin. O parang wala, hindi nag-post si Yorme na mag-subscribe doon sa bago na Tape Incorporated. So anyway, ayun na nga, si Buboy Villar lang ang nag-post. So tingnan natin, balikan natin si Buboy. Buboy Villar. Ayan. Diba? So si Buboy lang. Ito, para hindi tayo malito.
Kasi nalilito ako minsan eh. Ang dami kong gusto sabihin. Ayan, subscribe na po kayo. Yan yung sinasabi niya. So, ayun, diba? So, sinasabi ni Lion Here TV na mas report ba ito na biglang naban sa platform. So, ayun na nga. So, parang napaka-imposible naman na mas report ng TVJ supporters yung account ng Tape Incorporated ng ganun kabilis. At hindi naman, yung followers ni Buboy Villar, hindi naman din ganun kadami. At bakit nasasabi? Baka napagbibitangan ng TVJ supporters na nagmas report. Ang tingin ko dito, kasi may lumalabas na balita, although na hindi ko pa napapanood, may lumalabas na balita na merong nailabas, may napalabas on live ang fake Bulaga na lumabas yung dibdib ng isang co-host nilang babae na isang buo. So, hindi kaya, ang tingin ko dyan na, yung part na yon, yung araw na yon, na-post nila doon sa YouTube account nila. Kasi nito lang din yan, magkasabay lang din yan eh. So, hindi kaya yun ay na-post nila doon sa YouTube account nila at nakita agad ng YouTube na bakit may malaswa agad? Kaya tinerminate. Diba? Kaya wag masyadong ibintang sa TVJ supporters kung bakit nawala ang YouTube account ng Tape Incorporated. Kasi pwedeng ganun eh, na may kalaswaan. Eh, ang YouTube, hindi pwedeng may malaswa dyan kasi mahigpit ang YouTube. Ako nga, na-strike ako, yun lang. Ay, hindi naman strike, na-copyright lang ako. Na-copyright ako, yun lang. Yung speech lang ni Jose Manalo, tsaka yung ni Wally Bayola, yung sorry. Nung nakita ko nga yung email ng YouTube nga sa akin, ay in-expect ko agad yung nagmura si Wally Bayole kasi hindi napalakas ko, hindi ko siya hininaan o hindi ko beep walang ganyan. Yun ang in-expect ko. Hindi, ang nangyari, ang na-copyright pa yung speech ni Jose Manalo at ni Wally Bayole na nag-sorry siya. So, hindi ko sure kung bakit yun. So, pwedeng yung sounds, background sound, or ano man, yun ang nakuha, yun ang na-detect ng YouTube, diba? So, ayun. So, etong account ng Tape Incorporated, hindi lang naman sa mass report yan. Malamang na i-upload nila yun. Yung may lumabas na dibdib. Eh, malaswa yun. Hindi pwede sa bata. Eh, alam naman natin na ang platform ng YouTube na-access ng lahat. Mula bata hanggang matanda, kayang manood sa YouTube. Kahit wala kang account, napapanood yan. Dito nga, shout out sa mga walang account dyan. Chinek ko dun sa ko. Sa YouTube studio ko, mas marami yung hindi nakasubscribe sa akin na nanonood kasi sa mga nakasubscribe. Aba naman po, galaw-galaw naman po. Mag-subscribe naman po din kayo sa akin. Tara naman, updated kayo sa future vlogs natin. Tuloy-tuloy nyo na yung pagiging marites nyo sa akin. Sama-sama tayong mga marites. So anyway, so ayun, ayun po yung aking palagay, yung reaction dito sa kung bakit na-terminate agad yung account ng Tape Incorporated na na Itbulaga. Tas isa pa, kung i-check natin, pag magsi-search ka sa YouTube, pagka ita-type mo is Itbulaga, ayan, type natin Itbulaga, ang lalabas agad dyan, ayan yung page mismo, yung YouTube account mismo ng Itbulaga. Ayan, yan agad ang lalabas at wala nang iba. Wala nang ibang lalabas dyan. Ay, nawawala naman ako. Ayan. Wala nang ibang lalabas dyan, kundi yung Itbulaga lang. Yun nga sila, Tito Vic and Joey. Yun lang. At wala nang iba. At syempre, naka-verified pa to eh. Yung account nila. Kung makikita nyo dun sa gilid ng pangalan, may check. Yan ang hindi ko lang alam kung yung pangalan ko kasi hindi pa siya naka-check. Hindi ko alam kung kasi hindi pa na-monetize or yung ang tawag dito, yung aking subscribers are not enough or hindi ko alam. 'Di ba? Ayan, may check siya. So ibig sabihin verified na yung Itbulaga na YouTube account nila. Tapos biglang susulpot nga itong magkakaroon ulit na panibagong Itbulaga. So pwedeng automatic na diba? Pwedeng automatic na ng YouTube, automatic ban or automatic terminated kasi nga may existing na Itbulaga na verified pa. Diba? So yun yung aking opinion dito, yun ang aking reaction tungkol dito. So ayun lang. Tapos medyo mainit ngayon dito sa lugar namin. Tag-init ngayon. So ngayon, ang next naman nating itatopic ay ito, isa ring controversial. Si Ayon Perez
at si Vice Ganda, posibleng makasuhan ng child abuse. Ayan, makakasuhan sila. Pwede. Ano to narinig ko kay Nanay Christy kanina. So, sabi ko, gawa natin ng reaction to. Kasi nga, kung naalala ninyo guys, yung upload ko nga nung nakaraan, yung kay, ando siya, nakapaloob siya dun kay Wally Bayole, na nabanggit ko doon, na nasaan na ba, kamusta na ba ang kaso nila Ayon Perez at ni Vice Ganda sa MTRCB? Kasi wala talaga tayong naririnig, di ba? Nabanggit ko na yan doon sa, doon sa vlog ko nakaraan na, ayun na nga, pinatawag na nga sila. Tapos, ang sagot nga ng Ayon Perez at ng Vice Ganda, lumabas ng bansa. Nagbakasyon, nag-abroad muna sila. Yun pala yung reply nila na pinamukha nila sa atin na mas mayaman sila. 'Di ba? Na imbis na mag-sorry dun sa ginawa nilang yun, kahit kaplastikan lang na mag-sorry sila kinabukasan, hindi. Ang ginawa nila, nung after nilang patawag, after makastigo na MTRCB, ayun, lumipad, nagpunta ng abroad. So, ayun. Di ba, anong klase yan? Anong klase yan? Masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. So, ayun, mabalik tayo sa child abuse. So, sabi ni Nanay Christy, pwedeng makasuhan ng child abuse. So, ibig sabihin, kahit sino, pwedeng maghabla sa kanila dyan sa magjowa or mag-asawa na yan na sila, Vice Ganda at Ayon Perez. Na yung mga magulang ng mga bata na nandoon, pwede silang kasuhan, yung mga audience, kahit sino. Ano na yan, parang verse of the Philippines, parang Ayon Perez and Vice Ganda versus people of the Philippines. Parang ganun na yan, kasi child abuse eh. So, kung isa-search lang natin, syempre tayo guys, hindi tayo yung magaling sa batas. Hindi tayo yung vlogger na nag-aaral tungkol sa batas. So, asa lang tayo sa Google. So, simplihan lang natin na explanation, what is child abuse? So, ito. Any intentional harm or mistreatment to a child under 18 years old is considered child abuse. So, dun na lang muna tayo guys. Yun lang muna atin i-discuss. Yun lang, simplihan lang natin kasi nga hindi tayo nag-aaral tungkol sa batas. Baka magkamali pa tayo. So, ayan. So, ang ibig sabihin, any intentional or harm or mistreatment to a child under 18 years old. So, pwede kasi yung subuan nga nila na icing, hindi talaga siya angkop sa mga bata. So, sinasabi lang na tayong mga adult lang, mga grown-ups lang, ang nagsasabi na nagbibigay ng mali siya. Pero hindi, ilang beses ko pinanood yung video nila, talagang malaswa. Na tsaka, hindi rin maganda talaga sa bata, kahit tanggalin mo na yung malaswa, yung nakakita ka ng cake, pwede mong duwitin, tas ipasok mo sa bibig mo. Hindi pwede yun, diba? Dapat, ang bata, ang right manner dyan, pag ang bata ay nakakita ng cake, mag-a-ask siya sa adult na kasama niya na pwede po ba akong makahingi ng cake, pwede po ba akong kumain ng cake. At yung adult, mag-i-slice ng cake, ilalagay sa platito, bibigyan ng tinidor ang bata, uupo sa lamesa, kakain ng cake. Yun ang proper. Hindi, ang ginawa ng dalawa, may hawak na cake si Ayon Perez, ginanyan, dinuwit yung icing, tas sinubo sa daliri. Diba? Malaking it's a big no-no. Tapos sa harapan ng mga bata, sa segment pa ng isip bata, 'di ba? So pwede talaga ma-child abuse. Doon yan papasok sa mistreatment to a child. Kasi nga hindi ganoon talaga dapat, hindi dapat ganoon ang nakikita ng mga bata. 'Di ba? Tas wala pa yung mga magulang ng mga bata doon sa nangyayari 'yon. Na pwedeng, yung magulang ng mga bata, explain agad na, wag niyong gagayahin yan, ha? Hindi maganda yan. Pwedeng sabihin agad na, pang lang yan, pang matatanda, hindi niyo pwedeng gawin yan, hindi pwedeng pang bata yan, wag niyong gagawin yan. Pag gusto ninyo ng cake, hingi kayo sa mga matatanda. Yung ganyan ba na, andyan yung magulang nila na mag-a-advise agad. Hindi. Andun lang yung mga bata sa tabi lang nila. Tapos ito naman si Jong Hilario, kung mapapanood niyo, gumagatong pa. Nakalimutan ata ni Jong Hilario na isa siyang public servant. Parang may position sa gobyerno, 'di ba? May may say siya. Pwede niyang pagbawalan si Vice Ganda, pwede niya sipain, o pwede niya kalabitin, or pwede niya sitahin on the spot. Yung bang tipo, may mga bata. Pwedeng kahit pabiro, 'di ba? Hindi, tawa din si Jong Hilario. 'Di ba? So ayan, itong kinakaharap ng It's Showtime na to, medyo mabigat to. Or hindi, mabigat talaga. Kasi, pag pinasok ang child abuse, mahirap yan. Lalo na sa Pilipinas,
bata talaga, iniingatan talaga. Kahit naman sa lahat ng bansa, iniingatan talaga pagdating sa bata. Napakaingat talaga ng tao pagdating sa bata. Kaya yung It's Showtime na palabas, ano yan, seryoso to, seryosong usapin ito. Pwede silang maipasara, or pwedeng i-terminate yung magjowa or yung mag-asawa ni si Ayon Perez at si Vice Ganda, or i-reformat yung It's Showtime. Yung ganun ba? Or pwedeng, ayun na, i-reformat na pwedeng alisin na yung mga segment na pangbata. Kasi hindi talaga pwede sa mata ng mga bata. Tsaka yung landian nila. Naiirita ako dun sa landian. Ay, guys, sorry. Baka mabash ako ng mga kapatid nating LGBTQAA, barbecue, ek. Ganyan, ABCDFGH. Lahat na ng alphabet na sa LGBTQ na. Baka mabash tayo. So, ayun lang. Hindi kasi ako, kumbaga kasi nasa noon time, ako guys, sa akin lang, reaction ko lang to. Ako kasi, parang hindi maganda na naglalandian yung dalawang yun, si Ayon Perez at si Vice Ganda, sa live television na nakikita ng mga bata. Parang hindi maganda para sa akin. So, huwag natin pawalawakin yun dahil baka mabash tayo ng ating mga kapatid na LGBTQ. Mahal na mahal ko LGBTQ. So, anyway, so mabalik tayo dun sa child abuse. So, ayan. So, mag-ingat-ingat ang It's Showtime. Lalo na ang magsing-irog o ang mag-asawang si Vice Ganda at si Ayon Perez. Dahil ito ang kanilang kinakaharap na kaso. Pwedeng ikaso to ng kahit sino na sa kanila. Mali. Pwede na ikaso itong child abuse na kahit sino sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pwede na. Kasi ano na to, yun na nga, yung pwedeng Ayon Perez and Vice Ganda versus people of the Philippines na yung mga audience sila, yung parents ng mga bata. Tapos, ang alam ko, baka pwede rin tayo, mga nanonood lang sa television, pwedeng kasuhan nga sila na child abuse yun kasi nga, under siya sa na mistreatment to a child under 18 years old is considered ano ba yan? Babasahin ko na lang mali pa. Mistreatment to a child under 18 years old is considered child abuse. Ayun lang, nakakalungkot lang. At ayun na nga, hanggang ngayon, wala pa rin tayong naririnig. Ang hinihintay natin ay yung salita, yung panghihingi ng apology nila, Vice Ganda at ni Ayon Perez, na kung gawin man nila ngayon yan, obvious na kaplastikan na lang. Kasi kaya pala nila mag-sorry. Ba, di ba nag-sorry nung nakaraan? Hindi yung itong napakainit na nanganak na yung pwedeng maikaso pa yung child abuse sa kanila. Diba? Ano ba naman yung kinabukasan bago silang lumipad ng abroad? Tumuntong dun sa stage, ilang segundo lang na, sorry, hindi namin sinasadya yung kahapon kung may mga nasaktan man, na misinterpret yung ginawa namin. Sorry po, hindi po ganun ang ibig pong sabihin namin. Pwedeng ganun, diba? Hindi, ibang bansa sila, tinalikuran nila yung kanilang problema. Diba? Tulad ng ginawa ni Vice Ganda nakaraan kay Madam Jessica Soho, nag-sorry siya kahit na ilang araw na kalipas at madaming hanash, ang daming dadapa ni Vice Ganda noon. At tingin ko din ang tinginan ni Vice Ganda at ni Ayon Perez sa mga sarili nila ay napakataas na. Kasi hindi nila kayang mag-sorry sa madlang people. Excuse me, napatigay pa ako. Sa madlang people. Tapos, naobserbahan ko din, pinanood ko ulit yung pagsasorry ni Vice Ganda Tsaka yung paano niya biniro talaga si Jessica Soho, kung paano niya pinagtawanan. Parang feeling ko talagang noon pa man, 2013 pa yung concert niya yun, mataas na ang tingin ni Vice Ganda sa sarili niya. Bakit? Kasi nung panahon na yun, si Madam Jessica Soho, madilim ba tayo? Si Madam Jessica Soho, may posisyon na yan sa GMA7. Si Vice Ganda, sikat, hindi naman super sikat, sikat na siya noong panahon na yun. Nakuha niyang biruin si Madam Jessica Soho. So, ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya, mataas na, nung 2013 pa lang. Kasi, nakaya niya biruin si Jessica Soho sa concert niya, diba? Ginawa niyang isa sa mga material object niya para doon sa concert niya. So, ayun lang. So, ayun lang po ang ating topic for today. So, ayun guys, so please support nyo pa rin ako kahit pictures na lang tayo muna mag-focus for today. Pero titignan ko pa rin kung makakapag-upload pa rin tayo ng mga video dito sa gilid or pe-play ko na lang sa cellphone ko, yung gaganyan-ganyan ko na lang, 'di ba? Ayun lang, tingnan lang natin guys. Supportahan nyo pa rin ako. Papakute.
Cute. So, ayun lang guys. So, dito ko na tapusin ang ating chikahan. Napahabang ating chikahan. Anong oras na? Ayan. Pero syempre, dahil para sa inyo to guys. So, ayun. Dito ko na tapusin ang ating chikahan. At maraming salamat po. At patuloy po tayong nadadagdagan. Palaki na palaki ang ating YouTube channel. Thank you so much sa inyo. Good night and God bless!